Sa aming mga ulat ngayong gabi, ang maruming mundo ng prostitusyon sa mga dump site. Mas madali pang kumita sa palo sa mga lakad. Tapos po yung palo, paigay niya ka lang. Ganyan. Tapos kung marami pong customer, minsan pila-pila. Pila balde. Yung mga driver po ng mga truck, money down yung nabaga, anti-down. At ang talamak na illegal logging sa Caraga Region. Ayun yung mga yung mga troso. So ganito sila para itatago nila, hindi mo na nga naman mapapansin. 75% ng deforestation ay dulot ng legal logging at 2% lamang yung dulot ng illegal logging. Tutukan na mas malawak na paglalantad ng mga issue at balita dito sa Reporter's Notebook. Ang lugar na karaniwang tapunan ng mga basura, ngayon nagiging pugad na rin ang pangangalakal ng laman ng ilang minor de edad. Sa kabila ng paulit-ulit na kwentong gaya nito, bakit nga ba ito nakakalusot sa mata ng mga otoridad? Sa mata ng mga bata sa Smoky Mountains sa Tondo, buhay ang katumbas ng bawat nakakalaig nilang basura. Kaya naman sa murang edad, napipilitan silang magbilad sa araw para kumita. Dito rin maagang nagbanat ng buto si Marian. Di niya tunay na pangalan. 11 taong gulang pa lang daw siya noon nang magsimulang mangalakal ng basura para makatulong sa pamilya. Pero ngayong 16 na taong gulang na siya, ibang anyo ng pangangalakal ang sinabak niya. Pagkagat ng dilim, isang lihim na kalakaran na nagaganap dito sa palibot ng Smoky Mountain, ang kalakaran ng pagpapalo. Sa alok na kumita ng doble, pumayag siyang maging isang palo, ang karaniwan nilang tawag sa mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ang kanila mga customer, mga driver daw ng truck ng basura. 300 pisong bayad sa kanila kada transaksyon. Mas madali pang kumita sa palo sa mga lakad. Tapos po yung palo, paigay niya ka lang. Ganyan. Tapos pag sa kalakal po, magpapadya ka, parorota ka pa kung saan mag-iikot-ikot ka, nakapaa ka lang, gano'n. Tapos may dala ka pa sa akong, bubuhatin mo yun hanggang sa pwesto mo. Bagamat kinakabahan nung una, hindi raw matim ni Marian na makitang nagugutom ang 7 niyang mga kapatid. Kulang na kulang daw kasi ang 150 pesos na kinikita ng kanyang amang pedicab driver. Pag walang kinita tatay ko, ang kinakain po namin, sa isang araw, ulam po namin pagpag. Dito sa isang kalye malapit sa tambakan ng basura, natuklasan naming nagtitipon-tipon ang iba pang palo, kabilang na si Marian. Labag sa batas ang ganitong kalakaran ayon na rin sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gayunman, may ilang mapanamantala na patuloy na umaabuso sa ilang kabataan. Ayon kay Ashley, bugaw ng mga batang palo, dito raw nagaganap ang transaksyon. May babae ka ba? Ganyan. Tapos sabi niya, magkano ba yan? Pag try mo, tapos ang mahal naman. Kasi meron kasing customer na kuripot. Merong big time, ganun. Kung marami pong customer, minsan pila-pila. Pila balde. Yung mga driver po ng mga truck ng basura, kapag sumahod po sila, saka na po sila papalo sa amin. Money daw yung nabaga,
anti-down. Ang revelasyon pa ni Marian, mismong sa truck na raw ng basura, nagaganap ang kanilang pagtatalik. Doon kami sa truck. Takpan lang ng kortina. Basta lang kami dalawa. Kaysa doon naman po ako sa may pwesto na may bayad 100. Di wala na akong mauwi sa bahay. Aminado si Marian na mabigat sa kanyang kalooban ang kinasadlakan niyang hanap buhay. Pero sa tuwing maiisip daw niya ang kumakalam na sikmura ng kanyang pamilya, pikit mata na lang daw niyang tinatanggap ang mapait na katotohanan. Hindi ko naman nakalain na magiging ganyan din po ako. Kasi kinakaya ko rin po yung dati na maging ganyan ako. Ayoko rin po dati maging po. Pero kung pinalabasan ko, naging rin naman po ako. Dahil po sa lugar rin namin. Hindi nga po ako money. Naghanap nga po ang matatrabaho ko. Isa lang si Marian sa patuloy na dumaraming bilang ng batang sex workers sa bansa. Ang mas nakakaalarma ayon sa pag-aaral ng Child Protection Unit, pang-apat ang Pilipinas sa buong mundo sa may pinakamaraming bilang ng menor de edad na napipilitang pumasok sa prostitusyon dahil na rin sa kahirapan. Noong nakaraang taon, nasa 75,000 ang bilang ng child prostitute sa bansa. Maliban dun sa problema sa kahirapan, ang isang madalas na nagiging problema, yung family breakdown. Sabihin ang mga magulang hindi nakakapagbigay ng sapat na pagigiya sa mga anak nila o kaya mismo yung proteksyon ng pamilya ay nawawala. Pero ang isang malaking kadahilanan din ng prostitution ng mga bata, ang tinatawag nating gender discrimination. Dahil dito sa ating bansa, iba pa rin ang pagtingin sa mga kababaihan at lalo na rin sa mga bata. Kung halimbawa, itong mga bata na ito na identified na sila ay involved dito sa child prostitution at kung wala silang mga magulang o wala man yung tinatawag na parental supervision, pwede rin naman kung sila ay ma-identify ng local government units, pwede silang pansamantala kukupkupin ng DSWD. Isang asset namin ang nagpanggap na driver ng truck. Maya-maya pa, 3 palong lumapit at agad nakipagtransaksyon. Isa sa kanila, walang takot pang umakyat ng truck. Isang asset namin ang nagpanggap na driver ng truck. Maya-maya pa, 3 palong lumapit at agad nakipagtransaksyon. Isa sa kanila, walang takot pang umakyat ng truck. Bago pa man maisarado ang deal, agad umatras ang aming asset. Ang masaklap, habang usad pagunraw ang gobyerno sa pag-aksyon sa lumalalang kaso ng prostitusyon, patuloy ang pagdagdag ng bilang ng mga palo o sex worker. Isa na rito ang 17 taong gulang na si Gina. Pero di tulad ni Marian na tumigil na sa pangangalakal ng basura, kung sa umaga mabahong kapaligiran ang hinaharap niya, pagsapit ng gabi, mas maruming kalakaran ang pinapasok niya. Mahirap yung kinikita namin, kakarampot lang. Kaya mas gusto ko na yung ganito. Hindi raw lahat ng customer ay madaling kausap. Nagkakaroon ako ng pasa-pasa sa iba-ibang parte ng katawan. Kasi hindi natin masabi lagi yung nakakasalamuhan natin tao. Minsan talagang pagka sinabing ayaw na, talagang gustuin pa rin nila. Minsan na rin napahamak si Alice. 17 taong gulang daw siya nang pasukin ang pagiging isang palo. Sa hirap nga ng buhay. Tulad niyan, di ba? Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ako makapaghanap ng trabaho maayos. Yun yung magandang trabaho para sa akin. Tsaka hindi lang naman ako yung ganito, marami rin kami. Bukod sa mga driver ng truck, naging customer din daw niya maging ang mga trabahador sa mga junk shop. 300 pesos din daw ang kapalit ng kanyang serbisyo. Ito yung sweldo. Pero depende kasi ibang boy kasi sa junk shop. Minsan, meron din silang sariling diskarte. Halimbawa, yung sa amo, hindi nila alam po kuha sila ng mga gamit ko sa loob. Ibibenta nila, hindi alam ng amo.
Kaya nakakadaskata rin sila ng pera. Dahil sa hindi protektado ang pagtatalik, 3 beses nabuntis si Alice ng iba't ibang mga customer. Sa takot niyang hindi mabigyan ng magandang buhay ang sanggol sa kanyang sinapupunan, 3 beses na rin daw siyang nagpalaglag. Una natakot muna ako noon, tinapon ko siya. Tapos bumalik uli ako. Yung pangalawang balik ko, pinuntahan ko wala na siya kasi kinuha na siya ng basura. Gusto ko siyang habulin para ilibing ng maayos. Sa ngayon may 4 na anak na si Alice. Bagamat tumigil na raw siyang maging palo noong 2009, hindi raw malayong bumalik na naman siya sa gawaing ito dahil sa tawag ng pangangailangan. Siyempre ilang taon din ako nagkaganyan. Sa panahon ngayon, ba't alam mo na rin naman yun, di ba? Ba't kailangan mo pong mag-inarte kung kailangan mo na talaga? Giit ng ECPAT, hindi sapat ang ginagawang pagbabantay ng pamahalaan. Kaya imbes na matigil, mas nakakahanap ng ibang paraan ang ilan. May pagpatuloy lang ang maruming kalakaran. Napakahalaga ng papel ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Dahil bagamat mahusay na patakaran ay nagawa na ng pambansang gobyerno sa pamagitan ng Kongreso at Senado at meron tayong DSWD, itong mga ahensya na to, hindi naman ito makakakilos para ma-implementa ang mga batas kung hindi kikilos ang mga local na gobyerno, yung local governments. At dito nga ay nakikita namin na malaki pang kailangan pahusayin. Kaya nga standing order dyan, aksyonan ng Manila Police Department at saka ng Social Welfare. Kung may mga report na ganyan, dapat mapatigil. At yung mga nagbubugaw, arestuhin. Kasi nga, baka hindi na pagbibigay alam doon sa precinct commander. Dahil basically, trabaho ng pulis yan Di ba? Crime yan So, they must undertake preventive measures at kung nangyayari na yan, action sila. Noon pa man naging mukha na ng kahirapan ng mga dump site sa bansa, salamin ang kawalan ng maayos sa pagkakakitaan para sa mga hikahos nating kababayan. Sa pag-alingasaw ng prostitusyon maging sa ganitong mga lugar, malinaw na lalo pang tumataas ang gabundok nila mga pangangailangan. At hanggat hindi tinutugunan ng mga kinaukulan ang kanilang kalagayan, marami pang kinabukasan ang may babasura at madudungisan. Ako si Jigo Manica at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. 75% ng deforestation ay dulot ng legal logging at 2% lamang yung dulot ng illegal logging. Tinaguri ang timber capital of the Philippines ang Caraga Region. Pero ngayon sinasabing sentro rin to ng pinakamalaki at pinakamalawak na illegal logging activity sa buong bansa. Sa report ni Maki Pulido na kasalukuyang on assignment, alamin kung bakit nagpapatuloy ang illegal at milyong-pisong halaga ng industriyang ito. Nakalipas na buwan, tila delubyong rumagasa ang baha sa tinaguriang Timber Capital of the Philippines. Ito na raw ang pinakamapinsalang bahang tumama sa kanila kung saan humigit kumulang 1 bilyong piso ang naiwang pinsala. Ang itinuturong dahilan, ang malawakang illegal logging activity sa rehiyon. 1 buwan matapos ang unos, binisita namin ang Caraga Region. Una kaming nagtungo sa Agusan del Sur. Anong operation, sir? Ito yung anti-logging operation. Nadatnan naming abala para sa isang operasyon sa Agusan River ang Task Force Pagbabago, ang grupong itinalaga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para bantayan at pigilan ang mga illegal logger. Kasamang ilang militar at miyembro ng task force, isa-isa muna kaming tinalian ng dilaw na laso. Countersign. Bigyan ng Anong countersign na... sabihin na friendly force ito. Delikado raw kasi sa lugar. Sasama tayo sa operasyon ng task force. Sa loob lang daw ng 6 na buwan, mahigit 60 milyong piso na ng mga trosong iligal na pinutol ang nakumpiska nila.
Hindi pa man kami nakalalayo, ito ang aming nakita sa gilid ng Agusan River. Mga trosong nagkalat. Bakas na mga mapagsamantalang sangkot sa iligal na industriya ng walang habas na pagputol sa mga puno ng kagubatan. Ayun yung mga yung mga troso. Ito yung mga itinatago nila. So ganito sila, para itatago nila, hindi mo na nga naman mapapansin. Tapos kailan nila yan ipupuslit? Actually, kung magtuwad nga malaki ang tubig, pwede na lang ilalabas yan. Ngayon. Pagkatataas yung tubig. Kasi may mga tao tayo dito, hindi pa nila mailalabas. Hindi nila mailabas dahil may operation. Karamihan po sa mga bangka ng DENR, sira. Sa ngayon, sira. Paano po kayo makakagalaw kung wala naman kayong sariling bangka? O kaya speedboat na umaandar, ha? Nag-aarkila. Nag-aarkila kami. Ayon sa pag-aaral ng DENR, mas malawak pa raw ito kumpara sa iligal na industriya sa hilagang bahagi ng bansa. May kakulangan talaga at yan na may hindi namin yan na may common sa gobyerno, no? Usually resources always scarce, no, sa gobyerno. Pero I believe we have to innovate. We have to use our ingenuity in facing this problem. We have to at least man the fort using our existing resources. Sa aking pagsama sa task force, nakita ko ang kasalatan habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Bukod sa kakulangan sa tao at kagamitan, isa pang malaking problema ang kinakaharap ng mga tagapagbantay. Dahil sa paglaban nila sa iligal, marami sa kanila ang pinapatay. Isa sa mga naging biktima ang ama ni Cedar. Binaril at pinatay ang kanyang ama na isang forest ranger noong nakaraang Disyembre. Mga 2 weeks before, a day before, parang ilang na siya ba? Parang may kinatakutan na siyang tao. At saka kahit sinong magpunta ng motorsiklo dito, parang na siya. Parang may kutob na siya talaga na may mangyari sa kanya. Maswerte naman si Ayo, 20 taon ng forest ranger dahil minsan na rin siyang nakaligtas sa ambush. Nakadapa kami lahat. Yung sasakyan namin, sabi ng military, dapa. Lahat ng sibilyan, dapa. Dito siya, natamaan siya, no? Nagbiglaan mo. Akala ko ako ang nadali rin. Kami yung kasama. Gayunman, pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang tungkulin. Sa buong Pilipinas, nasa 120 na ang naitalang pagpatay sa mga environmental worker. Sa Caraga Region, nasa 11 na ang napapaslang. Kasi alam namin, yung kalaban namin, mas maraming baril kaysa sa amin. So, equip us. May mga baril kami, pero we need some more. Plus, we need a few more personnel dedicated to pursue yung tasking namin. Habang tila unti-unting nababalot ng takot ang mga environmental worker, patuloy naman sa kanilang operasyon ang mga illegal logger. 3 taon ng sangkot sa illegal logging si Amarillo. Gamit ang 8 chainsaw at 3 truck, illegal nilang pinuputol ang mga punong kahoy. Mayroon din siyang 6 na kasama at para makalusot, pinepeke nila ang mga papeles ng mga pinutol na puno. Mahirap magbigay yung DNR ng papilis. Pero ang ginawa naman namin, magkuha kami ng papilis doon. Pagdaan namin dito, may papilis na. So bali, hindi na kami nila hulihin kasi may basis naman, may papilis kami. Ayon sa kanya, kumikita siya ng 10 hanggang 20,000 kada buwan kapalit ng pagbebenta ng kanilang pinutol na kahoy. Nung una, natatakot talaga kami pero kahit na matatakot naman kami, wala mong kayo magawa, wala mong kami trabaho. Ayon sa Presidential Decree No. 705 o ang Forestry Code of the Philippines, mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng logging activity sa kagubatan nang walang anumang permiso. 20 taong pagkakakulong ang parusa sa sino mang lalabag sa batas na ito. Pero ilang beses nang nalusutan ito ni Amarillo. 3 beses na ako nakulong ng illegal. Minsan 1 araw, minsan 4 na araw kasi makapagpiyansa man talaga kami kasi yung na illegal namin, yung planted species, kaya lang wala lang papilis.
Sa aming patuloy na paglilibot sa ilang checkpoint sa Surigao, ilang truck na nagdadala ng troso ang nasabat. Nag-load siya doon sa Banahaw and then may ibang kahoy pa daw siya dito. Samantala yung papers issued by private forester yun. Dapat isuspend na po ito. Ayon sa DENR, nasa mahigit 70 sawmills o imbakan ng illegally cut logs ang naipasara na nila sa Caraga Region. Nasa 12 kaso naman ang naisampanan nila laban sa mga illegal loggers. Giit naman ng grupong Kalikasan, hindi dapat natatapos ang kampanya ng pamahalaan sa pagtugis ng illegal loggers. Patuloy yung pagkasira ng ating kagubatan at patuloy yung pagbibigay nila ng permiso sa mga big commercial loggers. At ito sa tingin namin ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng ating kagubatan. 75% ng deforestation ay dulot ng legal logging at 2% lamang yung dulot ng illegal logging. Ang DENR aminado namang may pagkukulang pa ang ahensya kaya hindi tuluyang naisasalba ang kagubatan sa Caraga. Even if we are 100% successful in this confiscation, I believe we can still consider our effort a failure in protecting the forest. Why? The true forest protection is if you can stop the timber from being cut, if you can stop the timber from being felled. If it is standing there, that is forest protection. But for every cubic meter that you see on the ground, on the street, na kinukumpiska natin, that means there is a few hectares of forest denuded up there. Humigit kumulang 2,200 ang bilang ng mga commercial logging company. Mga kumpanyang may permiso mula sa gobyerno na kalbuhin ang gubat. At kada taon, aabot sa humigit 2 bilyong piso ang kinikita ng mga ito. Minsan nang sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na gusto niyang ipatupad ang total log ban, pero lumulutang pa rin sa ere ito dahil hanggang ngayon wala pang pulisiya tungkol dito. Ayusin ko, pababayaan naman natin na masira ulit dahil may nagpapabaya, hindi maayos yan. Pasensyahan tayo. Kailangang baguhin yung kanyang policy, kagyat na dapat itigil yung mga operasyon ng logging, partikular yung mga commercial logging sa ating kagubatan, at ipatupad yung log ban sa mga commercial companies. Legal man o illegal, anumang sobra tiyak makakasama sa natural na ayos ng kalikasan. Hanggat hindi malinaw ang polisiya ng pamahalaan tungkol sa pagkontrol nito at hanggat walang sapat na programa kung papaano mababantayan at mapipigilan ang illegal na kalakaran, malaya pa rin makapagpapatuloy sa kanilang industriya ang ilang mapanamantala. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.